Proud Pinoy tayo mga kaballers. Dylan Harper number 2 pick sa 2025 NBA Draft. Grabe ang lakas talaga ng Pinas. Dinraft nga ito ng San Antonio Spurs at excited nga si Wemby na makalaro ito. Agaw atensyon nga ang kanyang mami sa media at sa mga fans, nakalaban naman na girlfriend nga lang niya ito. Tara, tapusin mo ang video na to. I-check natin ang kanyang background, highlights at kung pwede ba siya makalaro sa Gilas Pilipinas. Pero bago ang lahat, if baller fanatics ka, subscribe ka naman. I-like and comment mo na din para marami pa tayo pagkwentuhan about basketball at may chance ka pa manalo ng giveaways. Paano nga ba naging Pinoy ang ating kabayan na si Dylan Harper? Ang tatay niya ay si Ron Harper Sr. ay American-African na 5-time NBA champion. 3 championship sa Chicago Bulls at nakakampi niya ang mga legendary second three-peat Bulls team. Sila Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman at kasama din nila si Steve Kerr. 2 championship din siya sa Lakers pagdating sa 2000 and 2001. Nakakampi naman din niya ang mga legendary players na sila Shaq and Kobe Bryant. Sa lahat ng napag-championan niyang team ay si Phil Jackson nga ang coach. After ng playing career niya, nag-assistant coach din siya sa Detroit Pistons noong 2005 hanggang 2007. Grabing career para sa tatay ng ating kabayan. At ang kanyang nanay naman ay si Maria Pizarro ay Filipina-American, ipinanganak at lumaki sa Bataan. Grabe, shout out sa mga taga-Bataan dyan. At lumaki sa US nung 7 years old. Ang nanay nga ni Harper na si Maria ay isang dating Division I college basketball player sa University of New Orleans at naging assistant coach. At siya nga ang naging pangunahing coach ni Dylan Harper mula first grade hanggang high school. Grabe, iba talaga kapag ang nanay mo ang magko-coach sa'yo, di pwedeng hindi ka gagaling. So ayun, tunay na Pinoy nga si Dylan Harper. Kidding aside, MVP nga daw ang kanyang nanay. Ang last content natin ang first round pick si Cooper Flagg. If di mo napanood, watch mo na rin katapos nito. Pero syempre, ka-proud gawin ang content ng ating kabayan. Kaya kung proud ka, subscribe ka na. Paano nga ba naging top 2 pick si Dylan Harper? High school season pa lang ni Harper ay dominating na ang stat niya sa Don Bosco Prep, New Jersey. Sa junior year pa lang niya, nag-average na siya ng 24.9 points, 5 rebounds, 3 assists, and 2 steals per game at nakuha niya ang New Jersey Player of the Year. Sa senior season naman niya, nag-average siya ng 24.9 points per game kaya nanalo ang Don Bosco Prep at nakuha nila ang non-public A State Championship. Pagkatapos ng high school season niya, mataas ang rating niya sa Consensus 5-star recruit at nangunguna nga siya sa prospect class ng 2024 ng ESPN bago ang senior year. Noong December 6, 2023, nag-commit nga siya sa Rutgers kasama niya ang kanyang kuya. Ito naman ang kanyang stats sa college season sa Rutgers. Sa freshman season niya, naglaro siya ng 29 games at nag-average siya ng 19.4 points, 4.6 rebounds, 1.4 steal per game. Sa kanyang field goal naman ay 48.4 at 33.3 sa 3-point percentage. Freshman pa lang niya, nakuha agad niya ang award at pinangaralan siyang All Big Ten Honorable Mention at napabilang din siya sa Big Ten All-Freshman Team sa year na yon. Ano nga ba ang strength ni Dylan Harper? Ang height nga niya ay 6'6 at 6'10 ang kanyang wingspan. Si Harper isa siyang combo guard. As a point guard, mataas ang basketball IQ at ang kanyang court vision. Napakatalino nga niya sa loob ng court. Marunong magbasa ng depensa at kanyang gumawa ng plays para sa teammates niya. Nag-a-ice move nga din siya. Magaling din ito sa pick and rolls at sa decision making. At isa pa dito ang kanyang scoring versatility. Kayang umatake sa loob ng paint gamit ang napakagandang body control at footwork. May mid-range shot nga din siya at kilala din siya sa kanyang mga clutch na catch and shoot 3 points. May ball handling and playmaking. Isang combo guard na pwedeng point guard or shooting guard. Malinis to magdala ng bola kahit under pressure. Ito pa nga, ginagamit ang size and strength for position. Malakas sa pangangatawan ng player na to at kayang makipagbanggaan kahit mas matangkad pa sa kanya. Mala Westbrook at Derrick Rose nga kung babanggain ka nito. Isa pa nga dito, as point guard ang kanyang leadership. Parang veteran nga ang laruan niya. Binasagan pa nga rin siyang silent assassin sa college season niya. Tahimik lang siya pero pagdating sa court meron siya mga deadly plays. Kaya perfect siya for Spurs. Kinongratulate nga ito ni Wemby at inasar na i-practice nga lang daw niya ang kanyang shooting at lampas para sa kanya. Pero this upcoming season, hindi natin alam if magiging first 5 ba siya or support siya from the bench. It depends sa coach. Isa din ng Spurs ang magiging high contender this upcoming season.
Healthy na si Wemby at si De'Aaron Fox. Nandyan pa nga ang veteran presence ni Harrison Barnes at si Cassell and Vassell na napakalakas sa depensa. At kasama din nga niya si Chris Paul sa guard position. Ang tanong naman, pwede ba makapaglaro si Dylan Harper sa Gilas Pilipinas? Ang sagot, oo. Pero as naturalized player lang dahil before 16 years old, hindi niya nakuha ang kanyang Philippine passport. At hindi nga siya pwede maging local player ng Gilas. Sabi nga ng nanay niya, hindi daw siya pwede basta-basta agad mag-commit dahil naglaro daw siya sa Team USA FIBA Under-19 World Cup. At if maglalaro man siya siguro, second option lang ang Pinas sa kanya. Katulad nga ni Jalen Green na mas gusto i-represent ang US kesa ang Pinas. Pero sabi nga ni Harper, gusto niya i-represent ang Pilipinas pero wala pa daw itong kasiguraduhan. Mangyayari at mangyayari din naman ito. Let's see and hoping parang pareho lang sa sitwasyon ni Jordan Clarkson as a naturalized player if maglalaro siya sa Gilas. Suportahan na lang natin ang ating kabayan sa kanyang rookie season sa NBA team ng Spurs. Palagay mo, ano ang say mo? Don't forget to subscribe. Thank you for watching.